ang ibig sabihin instrumento na ipalawak ang kautusan ng katotohanan. Oo, paparating. Alhamdulillah, sa nagtanong naway naliwanagan kayo at kung may konting pag-aalinlangan pa, sige lang po, patuloy lang po kayo magbigay ng message sa inyong pagtatanong at ito po ay napakahalaga. Dahil ang pagtatanong sa Islam, mga kapatid, isa po ito sa form ng pag-aaral, ng knowledge. Kasi hindi mo alam Akala kasi ng mga tao, pagka nakakuha ka ng kalaman, pumunta ka sa eskwelahan, nag-aaral ka, pumunta ka sa isang teacher, nag-aaral ka, hindi po. Kahit may nanonood lang tayo, kung pakipakinabang yung kaalaman, pag-aaral po yan. Kaya po uli, ang pagtatanong ay pag-aaral. Dahil hindi po natin alam, kaya tayo ay nagtatanong. So pag-aaral po yan. Sige lang po, tuloy lang po. Masya Allah. So yun po, alhamdulillah. So karagdagan lang din po na kanina kasi nadaanan natin na sinabi ng Quran, sabi ng Allah dito sa banal na Quran ay sa pagkakasalin na yung mga naniniwala sa pagkakapako sa krus ay puspos ng alinlangan. Ano ba ibig sabihin ng pag-aalinlangan? At na ang kaalaman ay walang katiyakan. Wala silang sinusunod maliban sa haka. So ibig sabihin, sumusunod sila na walang katiyakan na kaalaman at wala silang sinusunod maliban sa haka-haka. Sila ay puspos ng alinlangan. Bakit tinawag ng Allah? Bakit sinabi ito? Ayon sa pagkakasalin sa Quran. Puntahan natin yung mga pangyayari nung panahon nung si Jesus Christ alayhi salam. Nung panahon po ba, ayon po ba sa pagkakaalam po ba natin, mga kapatid? Anong oras kasi? Meron po oras kung ayon sa Biblia Anong oras po ba talaga itinako? Diyan lang may papatil na, di ba? Opo, kasi ang sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala dito is haka-haka ito. Chismis lang ito. At ito ay malaking pag-aalinlangan at wala silang sapat na kaalaman. Yan yung katiyakan na kung saan wala silang sinusunod maliban sa haka-haka. Yan ang katiyakan na sinabi rito. Ngayon, tanungin po natin ang Biblia. Anong oras ba talaga itinako si Jesus Christ? Ay, sa practice nila, last 3. Last 3 po, opo. Yung practice nila, Opo. Ayon po sa Biblia, meron po kami Biblia dito na ang salin po ang Biblia Edition 2001. Opo, pwede po kayong bumili nito. Mabibili po ito sa National Bookstore. Pero yung Quran nga hindi nabibili, pinagkakalog natin Opo. sa buko to. Opo. Masyaallah. Okay, Mabuti ang kapatid, napaalala mo. Masyaallah. Para po dun sa mga gustong paalala po muna sa mga kapatid natin. Sa mga kababayan po natin na gustong magkaroon po ng banal na Quran na mga babasahin po, kahit ano pong babasahin. Mag-text lang po kayo sa number. Ito po yung number ko. Ito po ang inyong kapatid, kababayan na nagmamalasakit ng inyong kaluluwa. Bashir Sakaging. I-type nyo lang po yung i-note nyo lang po dyan o ilagay nyo po, i-save nyo yung number ko. Ito po yung smart number ko. 0919-833-8931. Yan po. Yan po yung number ko. Sa Globe, pwede rin po kayong tumawag o mag-text. Kung gusto niyo po magkaroon ng mga babasahin, Quran. Yung Quran na may salin na Tagalog para maintindihan na po natin. At yung English, kung gusto niyo ng purong Arabic, nakakabasa kayo ng Arabic, bibigyan din po namin kayo. Yung number ko po sa Globe, pwede po kayo mag-text, tumawag doon sa Smart. Ito po yung number ko sa Globe, 0936-69-84916. O yan po yun. Opo, ulitin ko po. Yung Globe ko, 0936-69-84916. Opo, pwede po kayong mag-text, tumawag, magtanong, o magkaroon kayo ng karagdagan ayon sa programang ito ng kaalaman, dagdag kaalaman. Tumatanggap po kami, alhamdulillah. Yung gustong magkaroon ng mga babasahin Islamiko, alhamdulillah, mag-text lang po kayo sa akin kung anong kailangan nyo. Ibibigay po namin sa inyo ng wala pong bayad dyan. Hindi po katulad ng mga ibang ginagawa ng ating mga ibang pananampalataya na kung saan pag nagbigay ka ng sobre, kailangan na maliit na pamphlet na babasahin. Hindi po kailangan namin ng ganon dahil ipinagbabawal po sa Islam yon, na ipinagbibili yung salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. So
So, bagamat meron tayo nakikita mga binibenta dyan, yun po ay hindi natin alam kung yun po ay meron din po silang puhunan. Pero dito sa amin po, kami po ay binibigay po namin ng libre po ito. Ito po ay nagmula kay Allah na libre na kaalaman, ibibigay po namin ng libre para sa inyo. Nang sa ganon, magkaroon kayo ng kaalaman. Dahil ito po yung trabaho namin, ipaalam po sa inyo. Inutos ng Allah, anyayahan mo ang tao. Sa pagsamba sa iyong Panginoon, anyayahan mo sa landas ng iyong Panginoon. Sinabi rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baliguan ni walau aya, magparating ka kahit isang talata man lang sa mga tao. Sapat na, isang talata lang. Yan ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun po yung number ko, kailangan nyo po na mga babasahin, karagdagang kaalaman po rito, i-text nyo po sa amin, ang sa ganun babasahin po namin yan. May nag-text na po, pero mamaya-maya na konti, basahin po natin yan. Ituloy ko po dito, yung sinabi po rito, no yung paniniwala po na naipako sa cross ni Jesus Christ, na naipako sa cross, sabi ng Allah, ito ay ito ay walang katiyakan, ito ay haka-haka, ito ay chismis lamang. Yan ang sabi ng Allah. Ha? Puspos sila ng pag-aalinlangan, wala silang kaalaman. So, Jesus ay naipako daw, ayon sa kanila. Kaya ngayon tanong natin kanina, Brother Jamil, Brother Muad, Yes. ano ba yung tinanong natin kanina sa Biblia? Kasi sinabi ng Quran, haka-haka. O di tignan natin kung hindi haka-haka ito. Ha? Ayon sa sinasabi dito sa Biblia, sa pagkakapako. Kasi sinabi ng Allah, ito ay puspos ng pag-aalinlangan, naghihidwaan sila, nagkukontrahan sila. Ha? Wala silang katiyakan maliban sa sinusunod nila na walang sapat na kaalaman pagdating dito sa pagkakapako sa krus. Kasi sinabi nga rito, yung tanong ko kanina, anong oras ba ayon sa Biblia ipinako sa krus? Brother Jamil, ano ba yung... Yes, ang practice ng mga Kristiyano alas 3 namatay. Alas 3 po, opo. Okay, mababasa rin po natin sa Biblia. Alas 3. Na alas 3 pong ipinako sa krus. Ito po ay mababasa po natin sa Marcos. Pwede nyo pong tignan po dyan. Yung salin po ng Biblia, ang Biblia Edition 2001. Ito po ay mababasa po natin. Sa Marcos 15, 34. Opo, sa 34 mababasa po natin yan. Ito po, ganito pong pagkakasabi. Nang ikatlong hapon ay sumigaw sa Jesus nang may malakas na tinig na siya ay nagsabi ng Eloy, Eloy, lama sabachthani. Oh. Na ang kahulugan ay Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Si Jesus, pagdating dito sa 37, si Jesus ay sumigaw ng malakas at nalagot ang kanyang hininga. Dito, alas 3 po ang nakalagay dito. Yes, alas 3. Ayon sa sinasabi mo at ayon na kayo dito sa Biblia. Dito po yan matatagpuan natin sa Marcos 15, 34. Opo. Tingnan po natin kasi yung mga apostol na tinatawag natin, na sinasabi nila na ito daw ang nagpagsulat. Ha? Ito po kanina ay si Marcos ang nagsabi. So tignan din po natin dito sa kay Mateo. Sapagkat ito po yung sinasabi nila, isinulat ito ni Mateo, ni Marcos, ni Juan, ni Lucas. So tignan po natin kung nagkakaisa sila. Kasi kung sila... Bible din yan, ha? Opo, kung sila... makikita natin, kung sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, ito ay haka-haka, ito ay malaking pag-aalinlangan, ito ay chismis. Pag hindi natin napatunayan na ito ay may pag-aalinlangan sila at hindi sila nagkakasundo, mayroon silang salungatan, sasabihin natin mali yung Quran na sinasabi na. Opo. Pero kung mababasa po natin, kanina binasa po natin sa Marcos. Opo. Yung kanina, dito naman dumako naman po tayo. Dito naman po sa Mateo 27. Pwede niyo po isulat yan. Sa 27, 45. Ganito po ang pagkakasabi. Kanina, alas 3 po namatay. Brother Jamil. Yes. Opo. Ito naman po, Anong oras ba dyan? Sige nga, pakitingin niya. sa Mateo 27, Sige po. 45. Ganito po ang pagkakasabi. Mula ng oras na ika-6 ay nagdilim sa buong lupain hanggang sa oras na ika-9. Ikasyam. Opo. So, anong ikasyam yan? Opo. Ikasyam buwan ng umaga o ikasyam ng gabi? Opo. Ito po, subhanallah. Ito po yung sinasabi. Walang detalye dyan kung ano yung ikasyam. Opo, kasi ang dito sa unahan na binasa natin sa Marcos, Ay, talaga na namatay siya alas 3 ng hapon. Dahil Hapon yun ang nakalagay. sinasagawa ng mga kababayan natin. Okay. Opo. So pagdating kay Mateo naman, ikasyam. Ayon kay Mateo 27:45. Yes, malinaw na malinaw. Magkaiba yung So, 3 tsaka siyam.
So, tama yung sinasabi sa Quran na ito ay haka-haka. Bakit haka-haka? Kasi walang tiyak. Sapagkat kontrahan to eh. Walang tiyak na. Kontrahan to. Anong oras? Ayon kay Lucas. Ikasyam. Ha? Ayon kay Marcos, alas 3 naman. Ayon kay Mateo, alas 9 naman. Ngayon, ano ba talaga totoo sa dalawang ito? So siguro hindi napapansin ng mga sunod lang, tagapakinig, kasi hindi binabasa sa kanila ng kanilang mga ngaral nila. Opo. So, kasi kung sila talagang nakita nila yan, at least nakakatulong tayo sa kanila, kung bubuksan nila, pag-aaral nila, bakit magkakaiba? No? Kaya nga, ito po yung sabi ng Quran eh. Sabi nga ng Allah eh, na ito ay haka-haka. Wala silang tiyak na kaalaman, maliban doon sa... Wala. Wala silang kaalaman, ng sapat na kaalaman. Tapos haka-haka pa ito, chismis. Di ba? Alam natin ang chismis mali. Di ba? Hindi alam sa Islam ang chismis. Eh katulad nito, sinabi rito, sa Biblia, alas 3, kay Lucas, kay Marcos. Pagdating kay Mateo, alas 9 naman. Yan, Ano ba talaga totoo dun sa Yan, dala? kung nakakakasismis na gumalaki ka sa tignan mo ngayon, dahil nga mali ang turo, pinamana sa ngayong henerasyon na. So kaya ngayon, sabi namatay, pero kung titignan nila, pag-aaralan nila, ano ba talaga, meron nababanggit sa Biblia na namatay ang oras, pero magkakaiba-iba na mga statement. Opo. Hindi kaya siguro magkakaiba sila ng nagtala. Kaya nga sabi, Word of God yan, bakit iba-iba ang mga narration, nagkaka-ikhtilaf, nagkasalungatan sila. Yan ang acid test ng Quran. Di ba sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na sabi ng Allah sa Quran, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajjadu fihi ikhtilafan katira. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ha? Na wala ba silang Quran na hindi mula sa Allah? Oo. Yung wala ba silang pag-iisip? Wala ba silang hindi ba sila Nag-iisip. nag-iisip? Na kung ang Quran na hindi mula sa Allah, ay makakita at matatagpuan nila ng maraming Maraming kontrahan. Eh, Pero papa, dahil wala eh. eto, Isa lang nagsasalita. kaya nga ito, nakita natin, isang kontrahan pa lang to na atin na, Subject ha? opo, isa pa lang to, pero Dapat kukulangin po yung oras natin, napakarami po. Kung magiging bukas lang po ang inyong isipan at ang inyong puso, makikita po natin dito, isa pa lang po yun, magbibigay lang po kami ng mga ilang kontrahan na sinasabi. Kasi sinabi ng Quran eh, haka-haka eh. Wala silang sapat na kaalaman. Eh kaya nga sinasabi dito, siguro sapat na rin mag-isip sila kung naisiwalat natin ay sa Biblia. Isa lang yung Biblia binuklat natin pero magkaiba ng oras. magkaiba. Dapat na siguro magkaroon sila Oo, si Mateo at si Marcos at sa Lucas, mag-iisip magkaiba. na ganyan ba talaga ang sinasabi ng Biblia na walang talagang isang susundin kung anong oras namatay, kung talagang may pagkakamatayan niya na naganap, may pagkabako na naganap. Kaya lang talagang nagsiwala sa tayo kanina nagbanggit tayo ng mga ebidensya sa Quran, mga ebidensya rin sa Biblia na wala talagang namatay. Kung may namatay man, hindi talaga si Jesus, kung hindi isang nagsasakripisyo dahil hinangad niya yung kaligtasan na makasama niya si Jesus Sa yung paraiso. paraiso. Opo. Actually, tama po yan kasi ang totoo po niyan, bakit si Isa alayhi salam hindi siya namatay? Hinangat siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi mayroon pong isang hadith. Hiniling po ni Isa alayhi salam na maging umma siya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Yung hadith po na yon ay nabanggit po ni Isa. Ito po yung dua ni Isa eh. Allahumma ja'alna min ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yan yung dua ni Isa alayhi salam. Sabi niya, Ya Allah, gawin mo akong umma, gawin mo akong tagasunod, ni Isa, ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, dahil doon ang dua ni Isa alayhi salam, dininig siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na nakiusap si Propeta Jesus kay Allah. Sabi niya, Ya Allah, gawin mo akong umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman, pinupad ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang panalangin, yung kanyang dua. Kaya ngayon, babalik siya sa araw na, pag malapit ng araw ng paghukom, si Isa alayhi salam na malaking palatandaan na nalalapit na ang araw ng paghukom. Bababa siya. Sunod na yun ay sa hadith mo na may mangyayari, there's the big sign,
may gagawin pa siya. Pero sunod-sunod na mangyayari. Pagbaba niya rito, magsasala siya eh. Magdadawa siya. Siya yung magdadawa sa Islam. Bakit sakop siya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kasi hindi nga siya namatay. Oo. Kaya sakop siya. Kaya nga At kung babalik siya rito, hindi pa siya namatay. Katulad natin, hindi pa namatay. Umatay ng Rasul. Oo. Kaya lang, ang pagkakaiba is mahimala ang pangyayari kay Isa na siya ay niligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung nasaan man, ito po ay natawag na pahintulot na sa Allah subhanahu wa ta'ala kaalaman. At kung susunod na, nasaan ba yan? Nasaan? Ito po ay natawag naman sa Arabic na ilmul la yanfa, kaalaman na walang pakinabang kung nasaan siya. So, sapat na kami mga Muslim kung ano po ang mga hadith na iniwan na katuran ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinaniniwalaan namin ito na mabuti at kami tunay na naniniwala na ito ay mangyayari at nangyari. MashaAllah. So, magbigay po tayo ng pangalawang, kasi ito sa cross po ito eh. Sa Biblia din po. Ayon po ba sa Biblia at sa sinasagawa ng ating mga kababayan? Hindi ba kay Jesus ayon sa sinasagawa nila ipinako sa cross? Sa Biblia po, may mababasa po tayo ayon sa Biblia na mismong Biblia ang nagsasabi na hindi po ipinako sa krus si Isa alayhi salam sa Jesus. At sitwasyon naman, Opo. paano ang sitwasyon na hindi pinako at may pagpapako mo sa Biblia, sitwasyon din na may naiiba. Opo. Sige. Kasi ito po yung sinasabi ng Quran. Ito yung acid test ng Quran eh. Yes. Sabi mismo ng Allah eh, haka-haka yan. Ngayon ito, tingnan natin kung talagang hindi haka-haka ito. Saan ba siya namatay? Ipinako ba sa krus? Kasi pag sinabi natin krus, na nakikita natin yan at sinasagawa ng mga kababayan natin, may dalawang kahoy na ginawang Krus. krus talaga. So, dalawang Kasi kahoy dalawang kahoy ang material. Yan ang nakalagay. Hindi po pwede isang material lang. Paano maging krus yun? Kailangan talaga Oo. dalawa para mai-krus. Pero nabanggit din yan sa New World Translation na ng mga kababayan din natin ng Salinan Saksi ni Jehovah na sa tulos na matay. Kumukontra din sa ibang Biblia. So, tulos, ibig sabihin, Sa poste. isang material Oo, lang sa isang na sa kahoy. poste. Oo. So dito, nakalagay dito sa gawa. Sa gawa 5:30, si Jesus ay ibinitin sa punong kahoy. Hindi ipinako. Kasi magkaiba yung ipinako at dun sa ibinitin. Oo. So, malaking problema ito. Kaya sabi nga ng Quran, haka-haka yung paniniwala nyo na ipako Yes, yan. opo. Yung pagbabanggit po namin dito ay pagpapalalim lang ng kaalaman sa mga statement tayo sa Biblia. Kasi Opo. yun nga, ang pinako, dapat nakikita yung may cross na nakapako. Cross yan, dalawang material. Sa isa naman ang binasa ng kapatid, Binitay. binitay, nakabitin. So pagka nakabitin, isang material lang at saka ang itsura nun, diretso. Oo. Oo. So, yung palalim lang ng kaunti ng pag-search natin, na tinitignan natin talaga yung katotohanan. Opo. Pinag-aaralan natin yung... Nakikita po natin yan sa salin ng King James Version. Opo. Pati yung ang Biblia, nakalagay din po yan. So, makikita po natin. Sinasabi, tama ang sinasabi ng Quran, sabi ng Allah, chismis yan eh. Wala silang sapat na kaalaman eh. Kasi nakita mo kontrahan, anong oras? Sabi ng isa, alas 3. Sabi naman ng isa, alas 9. Ano totoo sa dalawa? Pagdating naman sa pagkakapako, namatay si Jesus Christ saan daw? Cross. Sa krus. Yung isa naman, pagdating naman dito, Sa diretso. ibinitay sa puno ng kahoy. Magkaiba po Pero yun. bata dyan yung pagkamatay, yung sumabog, di ba? Hindi, si Judas naman yun. Si Iba Judas na yun. yun. Iba yun. Oo, Si iba Judas naman, dalawa rin kamatayan yun. Yung isa naman, Pasyalan lang natin ng konti. yung isa naman, tumalon sa bangin. Tumawan sa bangin. At sumambulat yung kanyang laman loob. Naman daw, bisa At, sumabog. yung isa naman, nagbigti siya. Nagdikti. Okay ba yun? Opo. May kausap akong pastor, sabi niya doon, si Kuya Mumo. Ay, Judas pala. Sabi niya, kasi ano siya eh, nasubo siya doon eh. Sabi ko, ano ba talaga kinamatay ni Judas? Sabi niya, nagbigti. Sabi ko, paano kung mabasa ko sa Biblia na hindi siya namatay sa bigti? Tumalon siya sa bangin. Kaya sumambulat. Hindi, sabi niya, tama yun. Kasi yung nakabitin siya, naputol yung tali, kaya nalaglag siya, sumambulat yung kanyang. Dalawang na pinagdugtong niya. Pero Kasi yung kaiba eh. Iba yung tumalon at doon sa ibinitay. So may sarili siyang paliwanag Oo, doon. may sarili siya. May capture siya. Nakakatuwa talaga. So mamaya, alhamdulillah, ituloy natin yung ating usapan na magadan muna tayo. Magadan muna tayo, inshallah. Ang ating pagdarasal na oras. So
siguro magpo-post muna kami mga kaibigan, mga tagapakinig. At kami ay... Mamaya dadagdagan po namin yan, inshallah. Opo. So, maganda muna. Maganda, ikaw yung magandang boses. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله So, alhamdulillah Rabbil Alamin. Yun po yung adhan na kung saan yun po yung pagtawag ng pagdarasal sa Maghrib, sa hapon, paglubog po ng araw. Yun po yung pagtawag ng mga Muslim. Ito po yung adhan na maririnig po natin. So, yun po yung ibig sabihin po nun. Yung kahulugan ng sinabi ko kanina, Allahu Akbar, Allahu Akbar, si Allah ay dakila. Ang Panginoon ay dakila, si Allah ay dakila. Asyhadu an la ilaha illallah, ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos, walang dapat sambahin maliban lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Yun po ang kahulugan nun. At sinabi pa doon na si Muhammad ay sugo. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ako'y sumasaksi na si Muhammad ay propeta, huling sugo ng Allah. Ako'y sumasaksi na si Muhammad ay sugo, propeta ng Allah. Hayya alas salah, halina kayo sa pagdarasal. Tinatawagan yung mga Muslim, yung mga mananampalataya na nakakaalam, nakakaintindi sa pagtawag sa pagdarasal. Halina kayo sa pagdarasal. Hayya alas salah, halina kayo sa pagdarasal. Hayya alal falah, halina kayo sa tagumpay. Halina kayo sa tagumpay. Sapagkat ang pagdarasal, ito po ay tagumpay na kung saan makukuha natin. Wala pong iba sa pagdarasal dahil sinabi mismo, Hayya alal falah, halina kayo sa pagdarasal.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si Allah ay dakila, si Allah ay dakila. Asyhadu an la ilaha illallah. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah, yun po yung adhan na kung saan alhamdulillah yun po yung pagdawag po sa pagdarasal ng mga Muslim. Meron pong mga nag-text po sa atin dito mula po sa 0923-5162-999. Maganda po ang topic ninyo. Nawa po pag-ibayuhin ninyo ang programa ninyo. Nakikinig kami sa CP ni Mikey, ang pinuno ng mga tropang IS dito sa Panabo, Davao. Thanks, Jack Romero. Allahu Akbar, mga kapatid. Ito po yung napag-usapan namin ni Mike. Diyan po yung tinututok po niya po. Marami pong nagpapadala sa kanya. 6 na cellphone na po yung nakatutok po dyan sa loob ng sasakyan, sa radyo. Yan po ay nanggagaling pa po sa Davao. Pinapadala po dito sa Maynila para lang po itutok sa radyo na kung saan para mapakinggan po nila yung programa natin. Opo. Yan po ito po yung nag-text, sila po ay nasa Davao po, mga Panabo. Ito po yung mga ang kanilang tribo. At dyan din po sa Palawan, lahat po ng mga inaabot ng ating mga sa programang ito. Maraming salamat po sa inyo at sa inyong pakikinig. Nawa magkaroon po kayo ng tunay na kaalaman na kung saan magagamit natin na upang lumakas lalo ang ating pananampalataya sa pananampalatayang Islam. So yun po, alhamdulillah. So, Brother Muad, karagdagan doon sa pinag-uusapan natin, meron na lang po tayong 20 minutes, more or less 20 minutes. Opo. Bago po tayo, binabati natin, assalamualaikum po mga kapatid natin dyan sa Panabo, Davao. Mga kapatid, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yes, matigasig sila ng kinig, no? Kahit sa paraan lang na cellphone, tinututok lang nila yung cellphone to cellphone, lalagyan ng speaker, makarating lang sa kanila ang mensahe na pinag-usapan natin. Mashallah. Tapos ito po ay pagdating doon sa kanilang lugar, naka Megaphone, ha? Oo, naka ano yan. Mashallah, di buong barangay nakikinig, napapakinggan po tayo. Napapakinggan na ito. Oo po, mashallah. Opo. Stay tuned mga kapatid at magandang gawain din yan. Nakakagawa kayo ng dawa rin sa pamamagitan na naipapalaganap niyo yung mga napag-uusapan natin. Opo, mashallah. Ito po, meron din po tayo na nag-text dito mula sa 0939-9650-254. Brother, pwede po yung libreng Quran Tagalog version, Jerry Dumagas from Danscater Hotel, Mandaluyong City. Inshallah, brother, mag-text ka lang sa akin. Idadalhin ko yung Quran kung gusto mo dito. Kung saan ka malapit, inshallah, kung gusto mo dito, punta ka na rin dito kung alam mo itong istasyonan ko para maibigay namin sa inyo yung Quran. So, yan po. Alhamdulillah. So, karagdagan din po doon sa pinag-uusapan natin, alhamdulillah, doon sa nagtanong, mashallah. Mayroon pong mga brother na sisiyahan doon sa pinag-uusapan natin, sa topic natin, sa pagkakapako sa cross. So, brother mo, brother Jamil, dagdagan natin yung... sa ating mga kapatid, dagdagan rin natin to tungkol doon sa sinabing ano ba talaga yung totoo, yung tatawag natin contradiction. So, doon po tayo sa pinakamabaw doon, nung dapat sikreto ba ay anong oras namatay, sa paano pagbasa si Sir Pinako o sa tulos ng basa. So, bumaba po tayo doon ng kaupsaw na. Dito po sa Matthew 26:49, nung sa huhulihin, dito po sa Matthew 26:49, ang nakalagay dito, hinalikan. So, hinalikan siya ni Judas. So, dito naman po sa Juan 18:3-12, ang size naman ito ay hindi. Siya hinuli lang. So, ang katanungan natin, ano po dito yung totoo? Nung si Jesus Christ ay huhulihin, ano po ba yung totoo? Siya po ba hinalikan? Ayon po sa Matthew 26:49. Hindi siya hinalikan. Ayon naman sa Juan 18:3-12. Katulad din kay Judas yan. Unang-una, mangyayari, sabihin na pagkasamahin nila, hinuli yan bago hinalikan. No? Kaya hinalikan mo na bago hinuli. Pero hindi, kung titignan natin ang verse ng Biblia, magkaiba ng lugar, ng state, kasi talaga siya magkasunod para i-dugtong. Kaya ang sabi ng Quran. So, alam naman natin ang Biblia, pag pinaliwanag ng mga nag-aral ng Biblia, yung theology, isinusumpay-sumpay nila yung papabor sa kanilang mga paliwanag at para maging
kumpleto, rekado ang kanilang ebidensya. At hindi lang yung kapatid, no? Yung religion na tinatayo ngayon, gumagawa na sila ng sariling Bible, ayaw po sa kapakinabangan ng kanilang Oo, totoo yun. religion. Oo. Oo, totoo yun. Parang naman laki ng kanila. Ayaw po yung sa pumapabo sa kanilang religion. So, nagpaparo sila ng tali niya. Katulad ng Jehovah Witnesses. Oo, tama Kasi yun. may sariling May sarili sila, oh. Biblia ang Jehovah na pag binuksan mo, puro Jehovah lang talaga pagkapatungkol sa Creator, no? Ang pangalan. Kaya nga sabi, sino ang Diyos? Jehovah. Ito, nakalagay din Oo, Jehovah. ganun yun. Samantalang kung titignan din at tuuri natin ang Biblia nung before, na English or sa nag-translate sa ibang lingwahe, wala pang Jehovah dahil hindi pa naging... Sana kayo din natin yan, kailan nag-exist yung Jehovah ba? Kailan nag-lumabas Inshallah, yung inshallah. So magkagayon man wala pa talagang pangalan ng Diyos na samantalang ngayon ang Jehovah dahil kumuha sila sa kanilang version. Talagang pag sinabi sino ang Diyos? Jehovah. So pinapatan nila yung Quran, talagang makikita Pero bro, talaga Jehovah. Ayon din sa Biblia nila, sa New World Translation, kumukontra sila na ang pangalang Jehovah ay hindi nagpakilala mismo. Mababasa natin sa Biblia. Yes, siguro matatalakay natin yan sa mga Sa susunod, abangan nyo yan. Marami pa tayo isisiwalat Bitin-bitin mo natin natin mga tagapakinig. Oo. Para Alam naman tayo, basta pagdating sa ganyan, makinig lang kayo, marami po kayong matutunan. So yes, itong programa natin ay nagtatalakay between sa Islam at sa kabilang panig sa Biblia. Yung comparative, Oo, ito opo. na pero comparative alhamdulillah, mas more on knowledge ibibigay natin sa Islam. So, antay-antay lang sa mga subject na inilalatag natin para may sustansya pinag-usapan Opo, natin. opo. So, karagdagan din po dito, meron po tayong libro dito, nabili po natin ito, National Geographic, The Judas Gospel. Ano po meron dyan? Ito po yung nakalagay. Mababasa po natin. Alam niyo po ba kung ano sinasabi rito? Scholar mismo nagsasabi. Sabi dito nila, sabi yung the second discourse of Great Set 200, sabi nakalagay rito, says, the true Christ was never crucified. O hindi pala naipako yung totoong Kristo Kaya tama yung sinasabi ng Quran. Sabi niya, kapatid. Hindi Muslim yan. Hindi Muslim. National Geographic po yan. Kasaysayan. Opo. Kasaysayan. Opo. Hindi po Muslim ang sumulat Yes, ito. hindi National Geographic po yan. Anong pangat? The Judas Gospel. Opo. Ayan po yan Nabili po natin ito. Nabili po natin ng 450. Binibili natin to nang sa ganun ito yung magiging isa sa mga... So may research siya na hindi talaga nangyari na naiba ko. Opo, kasi sabi nga dito the true Christ was never crucified. Hindi pala naipako Di ba? Oh. Sabi pa dito, Jesus did not die on the cross, say the scholar. O, tama, sabi rin ng mga scholar Mga scholar ng Opo. mga Christian. Opo, sila mismo nagsasabi, hindi naman tayo. Si Jesus mismo, sinasabi na si Jesus ay hindi namatay. Yes. Kasi Paano to? Kasi nakalagay nga rin dito, katulad yung naipako sa krus. Yung isa, naibitay sa puno ng kahoy. Sabi rito, Jesus may not have died nailed to the cross because there is no evidence that the Romans crucified prisoner 2,000 years ago, scholar has claimed. Kita mo? Mga scholar mismo nagsasabi, kiniklaim nila na talagang 2,000 years ago, hindi namatay si Jesus Christ. Mismo ang nagsasabi yung mga scholar, hindi po tayo. Ha? Ang tanong ng kapatid, sino ba yung nag-ano ng doktrina, gumawa ng doktrina na Yung binasa natin Opo. kanina, namatay? Pablo. Sino ba yung doktrina? Si Pablo, katulad ng binasa Opo, natin. yung binasa natin kanina. Siguro mas maganda, sino po ba ang nagbigay ng bira ng pagkakamatay niya? Si Pablo. Ngayon, ano po ba yung sinasabi niya? Ano po ba yung pagkatao ni Pablo? Kasi nakalagay po dito sa Bible, kung sino siguro. Mas maganda sabihin natin, sino ba ito si Pablo? Kung kung saan siya itong pinakamaraming aral na nilagay sa Bible. No? At sabi po dito sa Gawa 22:3-5, ito po ito kay Pablo, ako ay isang Hudyo, ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko at ipinabilang ko sila, lalaki at babae. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco at pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod
Ginaygay ko ang lahat ng sinagoga at sino man sa kanilang abutang ko roon ay pinaparusahan ko upang piliting magsalita laban kay Jesus. Oo. Sa tindi ng puot ko'y pinag-usig ko sila kahit sa mga lungsod sa ibang bansa. Gawa 26:11. So, ibig sabihin talagang kontra siya sa mga aral ni Jesus. Kontra Pero, siya. inaakibat niya yung aral ng Jesus, yun nga ang nangyari. Kasi kung titignan natin kontradikto sa mababasa sa Biblia rin, no? Ganito nangyari. So, sa John 16:2, 16 verse 2, ang nakalagay ganito po. Darating ang panahon na ang sino mang pumapatay sa inyo ay nag-aakala na naglilingkod siya sa Diyos. So, yun po ang sabi sa kontra na sinasabi sa Biblia. O, Sabi ni Jesus. so, sino mang pumatay sa inyo ay nag-aakala na naglilingkod siya sa Diyos. Yung po binasa ni kapatid ay yung pahayag po ni Jesus yun. Opo. Babala po niya sa pagdating ng isang Pablo. Yung nga sinabi niya na darating ang panahon na ang sino mang pumapatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. So yung babala po ni Jesus Christ, laban po sa pagdating ni Pablo. So, at yun ay naganap kay Pablo. Kaya, sige po, patuloy na po kayo sa pakikinig. Marami po kami may sisiwalat sa inyo ayon sa Biblia. At gayon din kaalaman naman po ayon sa Quran. So, alhamdulillah, meron na lang po tayong 3 minuto. Siguro, sapat na siguro yun para maliwanagan yung mga nagtanong na yun, ano? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. May mga nagtitext sa atin, mashallah. Ang lahat ng pupuri po ay para lamang po kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sabi nyo, nasisiyahan sila. Alhamdulillah, marami daw silang matututunan. Siyasalo kairan sa mga kapatid naming Muslim na nakinig po sa programang Ang Totoong Mensahe. Oo, amen. Naway biyayaan po kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano mga kabutihan na ating gagawin ay ibilang niya sa ating talaan ng mga buting gawa. Amen. Alhamdulillah. Yes, kung may mga kaibigan kayo dyan na malapit ng puso sa Islam, yung mga nakatangapigil natin Muslim, pwede nyo pong inyayahan dito sa DWAD sa Mandaluyong. Mandaluyong ito, no? Sa Show Boulevard. Show Boulevard. Na dalahin nyo rito na bigyan po natin siya ng yung pagpasok niya sa Islam, bigyan po natin ng rights, tapos mabigyan din po ng dawat. So, yung mga nakapakinig ng kapatid na Muslim na may malapit, nulis po natin, malapit na po ang puso sa Islam. So, pwede niyo po imbitahan, dalahin nyo rito pag may oras po at magkakataon kayo. Inshallah, alhamdulillah. So, meron na lang po tayong 2 minuto, alhamdulillah. Sa susunod po, mga kababayan po namin at mga kapatid, magkarinigan ulit tayo. So, alhamdulillah, sa ngalan po ng aking mga kasamahan dito, si Brother Jamil at si Brother Muad, mashallah. So, ito po ang inyong lingkod, Muhammad Bashir, sa Kaging. So, inshallah, magkarinigan ulit tayo sa susunod na linggo. So, hanggang dito na lang po, mga kapatid. Iniiwan po namin sa inyo ang Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.